Si Putin ay lubos na nababalisa at ang kanyang pinakamalaking kinatatakutan ay nagkakatotoo na wala na sa kanya ang Crimea at wala siyang magawang tugon. Hindi niya maintindihan ang krisis militar. Nagpakawala ang Ukraine ng isang sistematikong kampanya ng paninira na nagdulot ng mahigit 5 bilyong pinsala sa mga base ng Russia sa loob ng Crimea. Napakalalim ng kabiguang militar na ito. Kaya ang mga sundalong Ruso ay umiinom na ng sarili nilang ihi para mabuhay, habang ang ilan sa kanila ay namamatay sa gutom at uhaw. Hindi lang ito krisis sa labanan. Matapos sirain ng Ukraine ang 3 planta sa loob ng Crimea, daan-daang libong residente ang nawalan ng kuryente, pagkain at tubig. Hindi nila sinisisi ang Ukraine para dito, kundi si Vladimir Putin. Sariling gawa ng Russia ang sitwasyong ito. Pero nakatuon pa rin ang Kremlin sa sukdulang kalupitan. Habang namamatay sa uhaw ang mga sundalong Ruso, aksidenteng nadulas ang Kremlin television at nakumpirma ang pinakamadilim na katotohanan ni Putin. Layunin ng digmaang ito ang sistematikong pag-atake sa inosenteng sibilyang Ukrainian. Hindi tagumpay sa militar. Tingnan mo mismo. Iniulat ng kagawaran ng tanggulan ang resulta ng panibagong malawakang pag-atake gamit ang presisyong sandata sa mga sibilyan at enerhiyang infrastruktura ng Ukraine. Tugon ito sa pambobomba nila sa mga sibilyang infrastruktura natin pati sa Belgorod. Naalala mo? Kamakailan lang nawalan din ng kuryente ang Belgorod. Nadulas lang ba ang dila niya? O sadyang napagod na ang isip niya sa pagpapatuloy ng kasinungalingan ng Kremlin? Ito mismo ang dahilan kung bakit bumabawi ang Ukraine at matindi ang kanilang pagganti. Kagabi lang, nagsagawa ang mga puwersa ng Ukraine ng 4 na malalaking pag-atake sa loob ng Crimea na okupado ng Russia. Ang unang nakikita ninyong pag-atake sa screen ay mula sa Ukraine sa isang oil depot at industrial facility malapit sa base ng himpapawid ng Russia. Pagkatapos mangyari ito, agad na naglabas ng video ang mga armadong puwersa ng Ukraine upang ipakita sa buong mundo na kaya nilang abutin ang Russia kahit saan. Pero, gaya ng dati, ayon sa gobernador ng Russia sa Crimea, walang kinalaman ang mga drone ng Ukraine sa sunog sa oil depot, kundi sanhi lang ito ng mga piraso ng drone. Ayon sa kanya, napapabagsak ng Russia ang bawat drone. Ngunit ang mga bahagi nito ang laging nagdudulot ng sunog. Ngayon, may ebidensya tayong video na nagpapakitang hindi iyon ang totoo. Pero hindi lang doon tumigil ang Ukraine. Pati sa tubig, delikado pa rin ang mga Ruso. Makikita mo rito ang kamikaze drone na sumabog sa banta ng hukbong dagat ng Russia sa Dagat Itim. Sa katunayan, sobrang lala na ng sitwasyon para sa militar ng Russia na pinapabagsak na nila ang sarili nilang mga jet sa loob ng Crimea. Tingnan mo itong ulat na ito. Lumilipad ang mga drone ng Ukraine para atakihin ang isang imbakan ng gasolina ng Russia. Lumipad ang Su-30 Russian jet para pabagsakin ang mga drone. Aksidenteng pinabagsak ng Russian Air Defense ang jet at tinamaan ng mga drone ng Ukraine ang imbakan ng Russia ng walang aberya. Sa kabuuan, maganda ang araw ng Ukraine, pero hindi kay Vladimir Putin. Alam mo, isa ito sa pinakamalaking imbakan ng gasolina ng Russia at ang apoy mula sa depot na ito ay sobrang laki na kitang-kita ito mula sa kalawakan. Literal, narito ang satellite images ng pinsala bago at pagkatapos. Bukod pa rito, habang natatakpan pa ng usok ang kalangitan ng Crimea, mula sa satellite ng National Aeronautics and Space Administration, kitang-kita ang usok na umaakyat mula sa lupa na talagang nakakabaliw. Sa kabuuan, 2 beses tinamaan ng Ukraine ang depot ng gasolina na ito. Sa unang atake, 14 na tangke ang napinsala. Sa pangalawa, 11 pa. Ginamit ang lumang depo na ito bilang supply ng puwersang Ruso sa timog Ukraine. Pero gaya ng hinala nyo, hindi rin ito magdudulot ng malaking pagbabago sa harapan dahil kukuha lang ng supply ang militar ng Russia mula sa mga sibilyan. Ang tunay na naapektado ng mga atake sa militar ng Russia ay ang mga sibilyang Ruso dahil laging inuuna ng Kremlin ang anumang pangangailangan ng kanilang hukbo. Pero alam mo, ang bagong problema ni Putin ay ang mga naghihirap na mamamayang Ruso ay nagsisimula ng magsalita. Sa katunayan, kahit sa Crimea, may ilang residente na nagsasalita tungkol dito. Tingnan mo ito.
Umalis ako ng Crimea. Dati akong residente ng Simferopol. Ang daming pera. At ganyan talaga ang mga tao. Nagulat ako na ang lungsod na kinalakihan ko ay ganito na ang kalagayan. Railway clinic o mas tamang sabihin ospital na may kasamang klinika. Sa mga kwarto, malamig ang tubig, gripo at lahat ng bagay. Walang mainit na tubig kahit kailan. Nabubuhay kami pagkatapos ng ilang pambobomba. Hindi ko maintindihan pero hindi ibig sabihin na kahit ganun. Nangyari pa rin ito matapos ang Unyong Soviet. Wala pang nagawa rito. Nakakatakot. Nakakahiya para sa tao. Bakit ganito ang relasyon natin? Bakit ganito ang buhay natin? Hindi na nga maisip ng mga tao kung paano makakatulong. Ngayon talagang nakakadiri na ang itsura ng mga ward na ito. At paparating pa ang taglamig. Nakarating ako sa klinika ng Riles sa lungsod ng Simferopol na may diagnosis na matinding bronchitis. Diretso sa timba, mula sa bubong, tubig. Mula sa gilid ang mga pasyente rito ay nagbabayad at tinitiis ang ganitong kondisyon. Bakit ang daming pera ng gobyerno? Ganito pa rin ang sitwasyon ng mga tao. Hindi lang mga residente, pati dating general ng Rusya, nagsasalita na rin tungkol sa grabing sitwasyon sa Crimea. Narito si Igor Gerkin at kinakausap niya ang kanyang mga tagapakinig tungkol sa mga brownout na nangyayari sa iba't ibang lungsod sa Crimea. Patuloy pa rin ang brownout habang nire-record ko ito ngayong Sabado ng gabi. Dito mahalagang magbigay ng kaunting konteksto tungkol sa kung sino ang taong ito. Sigurado akong marami sa inyo ay baka alam na ito. Pero isa siyang dating opisyal ng Federal Security Service at talagang malaki ang naging papel niya sa pag-aneksa ni Putin sa Crimea at Donbas. Noong 2000 at 14 nandoon siya mismo sa labanan kasama ang mga puwersa ng Russia. Mula nang ilunsad ni Putin ang pananakop noong 2000 at 22, matindi ang kanyang pagpuna sa rehimen ni Putin. Para sa kanya, masama si Putin bilang commander-in-chief ng hukbong Ruso at wala siyang pakialam sa buhay ng mga sundalo. Tama. Pero gaya ng inaasahan, ayaw marinig ni Putin yon, kaya nakakulong na siya ngayon. Hindi ibig sabihin nito na tumigil na siya sa pagpuna kay Putin. Sa katunayan, lalo pa siyang naging matindi. Sinabi niya ito 2 araw na ang nakalipas. Sa nakaraang 2 taon nawalan tayo ng tauhan at nag-recruit ng bago at voluntaryo. Mas malayo tayo sa tagumpay ngayon kaysa noong nagsimula ang pananakop. Lumilitaw na nauubos na ang pera, nauubos na ang mga sundalo, at natutunan na ng kalaban kung paano makipaglaban. Inaamin niya sa post na mas lumakas ang Ukraine at humina ang Rusya. Hindi mo matatalo ang kalaban sa pagkuha lang ng maraming bahay. Sinabi rin niya na hindi kayang magsakripisyo ng grupo ni Putin dahil naniniwala si Putin na ang bansa lang ang dapat magsakripisyo, hindi ang mga elitista. Ito ang dahilan kung bakit hinuhulaan ni Gerkin ang paparating na revolusyon. Ngunit kaunti lang ang pag-asa niyang magmumula ito sa itaas. Wala na silang dating matandang leader, kaya naniniwala siya na mauubos ang mga yaman ng Rusya. Pagkatapos ay maglulunsad si Putin ng mobilisasyon at pagkatapos ay babagsak ang Rusya. Maaaring tama si Igor. Tingnan mo ang datos na ito. Kita mo, mula simula ng taong ito, mula Enero 2025, nawalan na ang Rusya ng hindi bababa sa 10,000 sundalo. Kapag sinabi kong nawalan, ibig kong sabihin na patay, hindi lang nasugatan. At kapalit ng lahat ng pagkawala na yon, nasakop lang ng Rusya ang 0.4% ng teritoryo ng Ukraine, mas mababa pa sa 0.5%. Taon-taon, dumarami ang sundalong nawawala kay Putin at nababawasan ng lupang nasasakop niya. Pero bumabalik ito sa isang bagay na sinabi ni Putin noong simula ng pananakop. Sinabi niya na kailangan ng sakripisyo para muling buuin ang Soviet Union at handa siyang isakripisyo ang bawat isang Ruso, maliban sa sarili niya. Siyempre, gayunpaman,
Hindi gusto ng mga sundalong Ruso sa unahan ang estratehiyang ito at nagsasalita na sila. Marami tayong video mula Russian Telegram channel kung saan sinasabi ng mga sundalo, "Ano bang ginagawa natin? Tingnan mo ito." Halimbawa, Hindi talaga kita niloloko. Sa isang laban, bumagsak ang buong kumpanya mula sa 100 katao. Ito ang hangganan ng Donetsk, Zaporizhia, Novopil. Inaatake namin ang Novopil ilang buwan na ang nakalipas. Pinatay nila ang tatay ko at di ko pa rin matanggap. Umalis siya, sumunod ako. Pinagsama-sama kami para sa atake. Ngayon, putukan na ng mortar. Tingnan mo, sasabihin ko sa iyo ng diretsahan, pumirma ako ng kontrata. Minobilisan nila ako, pumirma ako ng kontrata. Bilang sundalong kontraktwal, ako ang nauunang pumasok, kasunod ang mga bilanggo para magpatibay. Normal ba yon? Sundalong kontraktwal ako, walang criminal na record. Yung mga bilanggo, sumusunod sila sa akin para magpatibay. babalik na tayo sa simula. May isa pa tayong mensahe mula sa isang sundalong Ruso na nasa unahan sa timog ng Ukraine at ikinukwento niya kung paano wala silang natatanggap na supply mula sa Crimea. Narito ang mensahe. Mula sa likuran, ibinabalik ng labanan ang mga sugatan sa posisyon at binabaha ang kanilang daanan. Malalaki ang problema sa supply. Sobrang sablay ang tulong pantao. Hindi dumarating ang pagkain at tubig. Sa pinakamagandang kaso, ilang lata lang ng lugaw na nilaga at ilang litro ng tubig para sa 2-3 tao sa loob ng ilang araw. Walang suporta sa himpapawid. May artilleriya pero tayo ang tinatamaan sa hindi malamang dahilan. May mga namamatay sa gutom at uhaw. Halos bawat ikalawang tao ay uminom ng sariling ihi para mabuhay. Sa madaling salita, sobrang dilim ng sitwasyon. Kaya tulad ng nakikita ninyo, naghihirap ang Crimea. At ibig sabihin nito, pati mga sundalong Ruso sa mga frontline, lalo na sa timog ng Ukraine, ay naghihirap din. Pero di ko alam kung magandang balita ito. Kasi nitong mga buwan, nakikita nating nahihirapan ang Russia sa frontline. Isinisisi nila ito sa mga sibilyang Ukrainian sa loob ng Ukraine. Tinatarget nila ang mga gusali ng apartment, tinatarget nila ang mga mall, pati mga sanggol ay pinupuntirya nila. Sa tingin ko, dapat nating asahan ang mas maraming pag-atake laban sa Ukraine. Taos-puso akong umaasa na matapos na agad ang digmaang ito. Kung tapat ako, base sa pagpupulong ni na Pangulong Zelensky at Pangulong Trump kahapon, hindi ko nakikitang mangyayari iyon agad. Isa ako sa mga taong naniniwala na si Putin ay hindi kailanman papayag sa isang napagkasunduang kapayapaan, maliban na lang kung mapipilitan siyang pumayag dito. Kung nais natin ng kapayapaan, dapat tayong magpakita ng lakas. Sana mali ako, pero malalaman natin. Kung nagugustuhan ninyo ang mga update na ito, siguraduhin ninyong pindutin ang like at subscribe button sa ibaba. Sinusubukan naming maabot ang 2 milyong subscribers bago matapos ang taon. Kaya malaking tulong talaga ang inyong pag-subscribe sa amin.